Kamusta mga kapatid? Welcome to Motor of Pinas. Ngayong araw is Miyerkules. It's around 8:48 in the morning. And today, papunta tayo ng Quezon para mag food trip and mag ride. So dadaan tayo ng Marilake. Pero ang main goal natin ngayong araw na ito is to test yung aking bagong action camera, which is the DJI Osmo Action 5 Pro. So anyway, makikipagkita muna kami doon sa mga kasama namin sa ride ngayong araw na to. And ayun, bibigyan ko kayo ng update kung kamusta nga ba sa ride or motovlogging etong DJI Osmo Action 5 Pro. Sir, may tatanong lang kami. Yung alam niyo yung so nandito na kami. Ayan, nakita-kita na kami. Diretso na kami ng Marilake. Let's go. Ayan, kasama ulit namin sila Kuya Ace, Ate Michelle. Kanilang NMAX. Malakas ang NMAX. Mabagal yan eh. Yung NMAX yan, medyo so ito sakto, medyo makulimlim, no? Masyado na mababa yung ulap eh, or siguro tataas lang talaga tayo ngayon. So titingnan natin kamusta nga ba yung medyo low light scenarios niya. Tingnan nyo, medyo makulimlim ngayon. Sana huwag tayo abutan ng ulan. So by the way mga kapatid, ang settings ko right now is 2.7K at 25 frames per second. So sa mga dati ko pa namang motovlog videos, hindi ako nagpo 4K. Unang-una masyadong mabigat sa file, lalo kapag naglo-long ride kami. Pangalawa, para magaan din sa video editing. Usually full auto ako, pero yung texture and noise reduction -1. So kamusta naman yung quality? Okay ba? Minsan nagdi-D-Log M ako para ako na mismo magko-control ng colors. Depende sa scenario eh. Pero kapag motovlogging, usually ginagawa ko na talaga full automatic. Ina-adjust ko na lang siya kapag medyo low light na ng konti. So yung huli nating upload is yung unboxing ng DJI Osmo Action 5 Pro, no? By the way mga kapatid, ang kinuha ko is yung adventure combo. Dalawa yan, dalawang variants yan, isang standard tsaka isang adventure. Yung standard is yung laman lang niya is yung mismong camera, yung protective frame, o yung pwede ka maging mag vertical shots for TikTok contents and Facebook. Tapos yung magnetic mount tsaka yung mismo charger, yun lang naman. For the adventure combo, na gusto ko sa kanya is tatlo yung battery niya, tapos meron siyang battery case. Yung battery case niya is pwede maglagay ng tatlong batteries, tapos pwede pa siyang gawing power bank. Ang galing, no? Reverse charging. So yun, yung maganda yung features ng adventure. Tapos ito, meron na rin itong extension rod na 1.5 meters. Humahaba to, ganda nga eh. So pwede rin siya maging invisible stick. Ipo-post process na lang siya doon sa Mimo app ng DJI. So okay mga kapatid, currently nag-enjoy kami ngayon sa ride namin. Medyo ratratan pala to sa ride yung kasama namin pag nag-lead. NMAX yan! Sarap talaga dito sa Marilake, no? Ang lamig ng simoy ng hangin. December na kasi. Huli namin punta rito, nagpunta kami ng Isaw House tsaka ng Jariels paakyat. Kala ko nga di kami makakarating ng Jariels dun eh. Pero accomplishment talaga ng milang motovlogger nun. Accomplishment ko, syempre. Tapos wala pa akong trabaho nun, wala pa akong pasok nun. It's a Good Friday, Holy Week. Pero buti nga ngayon, maganda panahon. Sana hindi tayo abutan ng ulan.
So ito, tumigil muna tayo. Tingnan natin, mag-shot tayo ng mga slow motion. Try natin, hanap tayo ng mga rider. So alright mga kapatid, lagpas na tayo ng Cafe Caterina. Tapos lagpasan na rin natin yung Isaw House. Hanap muna kami ng makakainan, breakfast. Gutom na ako, di pa ako nagalmusal eh. Yung pupuntahan kasi namin, yung sa Hungry Tommy Marquez Restaurant, parang dalawang branch siya, parang ganun. So yun dun sa Wisco, mula dun sa may Cafe Caterina, 14 kilometers, mga ganun. Ewan ko. Tapos meron pang isa na papunta ng Infanta. Baka dun yung pupunta. Ito BNK, yan. Ito yung BNK. So lagpas pa namin. Gana lang? Sige. So BNK muna kami. Kain lang. Gutom na ako. Okay. Park muna tayo. Oo nga, no? Hindi. So right mga kapatid, na dito tayo sa BNK dito sa Marilaki. And ayun, nagkaroon tayo ng short ride. But anyway, nakita nyo kanina yung video quality, naka 2.7K. Although pwede ko naman siya i-bump up to 4K. Yun nga lang, like what I said, kapag mga medyo long ride, kakain talaga ng memory dun sa memory card ko. Pero at least for me, 2.7K is balance kesa dun sa 4K o kahit nga beyond 8K katulad ng mga Insta360 Ace Pro. So ngayon, ito, hawak ko. Gamit ko ngayong camera is Osmo Pocket 3. So ito, maganda quality nito kasi 1-inch sensor yung mismong camera niya. This one, meron itong sensor na 1/1.3 inch sensor, which is technically same sila ng sensor ng Osmo Action 4. Pero ito, meron nitong isa pang 4nm chip na mas better siya para sa low light and at the same time dun sa HDR o yung high dynamic range. So ito, this one, ito ginamit natin kanina sa ride. Ito yung pang-apat ko na Osmo Action. Ang unang Osmo Action ko was the Osmo Action 1. Tumagal sa akin ng ilang months. Nagkaroon pa ako ng vlog about that. Then, nagkaroon ako next ko yung Osmo Action 3. Ini-skip ko yung Osmo Action 2 kasi ang daming issue eh. Tapos, I don't know, for me, for motovlogging, hindi ko siya recommended o hindi pa siya para sa akin. Then yung Osmo Action 3, yan, ang ganda, parang ang layo talaga, hindi lang quality wise kundi yung field of view.
from Osmo Action 1. Then, nagamit ko yun for more than a year. Then, lumabas yung Osmo Action 4. Nag-upgrade ako. Binenta ko yung Osmo Action 3 ko. Yun, lalo akong mas nag-enjoy doon kasi mas maganda siya sa low light compared doon sa Osmo Action 3. Tapos, pwede pang i-connect itong gamit ko ngayon, itong DJI Mic 2. So, ayun, mas better siya sa mga scenarios na kailanganin mo ng mas better image, mas maganda dapat yung low light, lalo na yung pag mga dim yung mga lugar, lalo ba nasa kwarto ka o kaya may mga lugar na medyo konti lang yung ilaw, okay na okay yun. Most of my motovlogs at saka mga reviews, yun ang ginamit ko, which is for me talaga napaka worth it ng Osmo Action 4. Then nilabas ito a few months ago, siguro 2 months na, 3 months. Ang ganda. Nagustuhan ko dito is mas malaki yung screen, 2.5 inch, OLED display pa, so mas dark yung kanyang display. Ibig sabihin, pag OLED, mas matipid siya sa baterya. Pati yung harap, yan, touchscreen na rin yan. Although yung Osmo Action 3 hanggang Osmo Action 4 at saka to, touchscreen din yung harap. Tapos sa isa sa mga features na gustuhan ko dito, ito, meron na siyang, yan, meron siyang built-in na 47.8 gigabytes na internal storage. So, what it does, katulad nito, ang gamit ko ngayon is yung Osmo Pocket 3. Wala yung internal storage. So, yung isa kong SD card, nilagay ko dito sa Pocket 3. Tapos ito, ang ginagamit ko yung internal memory. This is great for backup na kung halimbawa naiwan mo yung SD card mo o kung halimbawa na puno na yung memory mo, di ba? Okay na okay pang backup to. Tapos, pwede ka na mag-connect ng dalawang DJI Mic 2 from the Osmo Action 4, isa lang. Tapos, mas better na rin siya for high dynamic range. Tapos, meron din siyang subject tracking. For motovlogging, this is good. No doubt. Mas pipiling ko pa rin to sa GoPro. Better siya for low light. Maganda yung high dynamic range na. Usually, minsan nagdi-dilag M ako o yung flat na color. So, if ever, ako na lang magkukulay in post-processing sa video editing. Ang ginagamit ko na software sa video editing is Adobe Premiere. Tapos doon, lalagay na lang ako ng cinematic, lalagay na lang ako ng konting adjustment sa colors. Pero yun, okay na, maganda na. Wireless connectivity, na yan, for the DJI Mic 2. Pwede rin yung DJI Mic Mini. Compatible na compatible yun. Soon, ipapakita ko rin sa inyo yung unboxing ng DJI Mic Mini. So, tingnan natin yun, no? Para sa perspective ng isang motovlogger, ang action camera is a must. Okay naman ang cellphone. Ako actually nagsimula ako, cellphone lang. Xiaomi pa noon ng phone ko. Ayun, nabiyayaan tayo ng konting upgrade. Osmo Action 1, then Action 3, and now this the Osmo Action 5. Nakita ko talaga yung quality. Nakita ko yung improvement. Ngayon recently, umorder ako ng DJI Mic Mini. So, iniisip ko na doon for setup kasi ito, ang problema naman dito sa DJI Mic 2, hindi siya kasa sa helmet ko. Masyado siyang dikit dito sa bibig. So, yung DJI Mic Mini, since maliit lang siya, ina-expect ko na pwede siya sa gilid lang. Tapos, iwa-wireless connect ko na siya dito. So, technically, yung setup ko dun sa helmet ko, papunta dun sa camera, is wireless na talaga. Waterproof pa. 100% waterproof. Kinuha ko is Adventure Combo na merong 3 battery case, 1.5 meter extension rod, tapos meron siyang extra pa na isang magnetic adapter, and at the same time, for a package itself na 27,990 pesos, panalo to. Battery itself, kaya tumagal ng 4 hours, underwater up to 20 meters, 4K, 120 frames per second. So yung slow motion mo, napaka-crispy ng quality and at the same time, napakaganda. Tapos this is also great for TikTok and Facebook Reels. Ito yung ginagamit ko sa posting ko ng YouTube Shorts and sa TikTok kasi itong protective case, so this one, ayan, this is the protective case. So protection na siya para doon sa camera. Tapos pag ginanito mo siya, magiging vertical shot yun dahil meron tong kabitan ng magnetic mount. This is just a short real world test itong DJI Osmo Action 5. Nakita natin ang point of view bilang motorcycle rider for motovlogging using the DJI Osmo Action 5.
let's go. Punta naman tayo ng Infanta. Ako na kuya. Alright, so tapos tayo sa BNK. Next naman natin dito sa Hungry Tommy Marquez Restaurant. So it's 43 minutes away from BNK. Lalagpas tayo ng Jariels na to. So ngayon naman, ang gamit ko naman ngayon is yung internal storage. Yung isa kong SD card nakalimutan ko na nakalagay doon sa packet 3. So ngayon gamit ko muna pang backup itong 47.8GB. Useful no? Pag yung mga senaryo na nakakalimutan mo yung SD card mo, sa 47.8GB tapos 2.7K at 25 frames per second, meron akong 1 hour 57 minutes. So less than 2 hours na video recording, which is pwede na no? Okay na rin. Oh, may dinosaur. Ano yan Necosaurus? Kasi mahaba yung neck. Umuulan na. Una ka na kaya kuya? Basta dahan-dahan ka lang, baka kasi malagpasan natin Ay, ito na pala. Ito yun, di ba? Bakit may Marquez? So alright mga kapatid, hindi na ako nakapag-vlog doon sa may bandang Infanta, yung may Arco, tsaka dito sa Jariels. Biglang buhos ulan naka-plug in yung microphone natin. Ay na? Oh, di ba? Sabi ko na So dito na pala tayo. Tumobra lang. Ayan Marquez yan? Oh. So alright mga kapatid, change of plan. Iba daw, hanap daw ng iba na further pa o mas malayo pa o lagpas pa dito sa may Hungry Tommy Marquez Restaurant. Di pa ako nakarating dito, first time lang. Wow! Grabe ka baba Kaya ang lamig Balay Gubat. Alright, so mga kapatid, lagpas-lagpas na tayo. Ito yung isa sa mga sikat na landmark ng Infanta, Quezon. Napakaganda, no? Grabe. Ito, lalim, grabe. Grabe, ganda ng nature talaga dito. So ito mga kapatid, dito tayo sa Kakawayan Falls. Ito, dito sa ilalim. Napakaganda, grabe, ang baba ng ulap So first time ko dito makadaan. Ito, ang lakas ng agos ng tubig nila Wow. Ganda ng nature talaga. Nearest McDo. Naghanap kasi kami ng nearest McDo. Walang McDo dito Potato corner, hanap kami potato corner. Pero wow. Amazing. First time ni PCX dito. Alright. Grabe, ganda ron. Nag-picture lang kami. Tapos sa konting video.
First time ko makarating dyan. And first time ko rin na ganito kalayo makapunta sa ganyan. So ayun mga kapatid, pabalik na kami. Hindi na kami natuloy dun sa may sa Hungry Tommy Marquez Restaurant, yung nilagpasan namin. Naghanap kasi kami ng alternative eh. Although sumobra na wala na kami nakita. So ngayon pabalik na kami, try namin maghanap ng McDo. And ayun, maraming salamat at dito ko na tatapusin yung aking vlog. And I hope you enjoyed our short vlog but long ride. And yung real world test nitong DJI Osmo Action 5 Pro. Masasabi ko siguro na fanboy talaga ako ng DJI. Meron ako DJI Mic 2, Pocket 3, Action 5 Pro, and upcoming yung DJI Mic Mini. So DJI Philippines baka naman. But then again, if you enjoyed watching this video, please like, share, and comment down below. At kung bago ka sa akin channel, subscribe ka na rin kapatid. And hit that notification bell icon para palagi kang updated sa mga upcoming videos ko. Hanggang dito na lang. Ride safe.